Dahil sa laki ng utang, ay handa ang lalaki na ipambayad ang kanyang katawan. Kumagat naman kaya ang matandang byuda sa inaalok niyang pambayad? Halika at ating tungayan, mga kapanalig. Sobrang laki po ng utang ko sa inyo. Wala po akong perang pangbayad. Malamang ay habang buhay na po akong lubog sa utang. Kahit anong kayod ko. Hindi ko po kayang ibigay ang buhay ko para sa inyo. Pero handa po akong ialay ang katawan ko bilang kabayaran sa lahat ng naitulong niyo sa akin. Literal na nalaglag ang panga ni Aurora sa naging pahayag ni Matias, isang street sweeper sa kanilang barangay. Kahit paulit-ulit na niyang sinabi sa lalaki na nais niyan talaga itong tulungan, na wala itong kailangang bayaran sa kanya, ito ang nagpupumilit na dapat nitong bayaran ang mga pagkakautang sa kahit na anong pamamaraan. Unang beses na nakita ng byuda ang masipag na street sweeper noong naglilinis ito malapit sa kanilang bahay. Walang karekla-reklamo sa kabila ng pang-aalipusta ng mga mayaman niyang kapitbahay. Simula nun, ay madalas na siyang nakikipagkwentuhan dito. Sa tuwing nakatoka itong maglinis sa kanilang kalye, sa ganitong paraan ay mas lalo niya ito nakilala. At labis niya itong napahanga, kaya't noong nabalitaan niya nangangailangan ito ng tulong, ay walang pagdadalawang isip niya itong inabutan ng 100,000 piso. Hindi na niya inalam pa kung saan ito gagamitin ng lalaki. Maari bang pag-isipan ko muna ng mabuti ang tungkol dyan sa inaalok mong kabayaran? Pakiusap ng babae. Hindi niya mawari kung ano ba ang dapat niyang maging tugon sa sobrang pagkabigla. Tatawagan na lang kita kapag nakapagdesisyon ako, dagdag pa ni Aurora. Matagal nang tigang si Aurora, kaya't isang nakakaakit na temptasyon ng alok ni Matias sa kanya. Maagang nabiyuda ang babae, isang militar ang kanyang napangasawa. Kakakasal pa lamang ng dalawa nang lumuwas ang asawa ng babae patungong probinsya para tugisin ang isang grupo ng mga rebelde. Nasa kabangon na ang lalaki nung bumalik ito sa piling ng kanyang asawa. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas at maliban sa namayapang asawa ay wala nang ibang lalaking nakapasok sa buhay ni Aurora. Hindi makapagdesisyon ng babae kung tatanggapin ba niya ang inaalok na bayad ni Matias. 2 bagay ang nagtatalo sa kanyang isipan. Una ay ang tanggapin ang bayad ng lalaki at bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na muling umibig, o ang pangalawa, tahasang tanggihan ang bayad nito. Pakiramdam niya kasi ay parang sinasamantala niya ang kagipitan nito kung tatanggapin niya ang alok nito. Sa bandang huli ay nakapagdesisyon siyang wag na lang tawagan si Matias. Umaasa siya na sana ay nakalimutan na ng lalaki ang kanilang napag-usapan. Makalipas ang ilang buwan, ay hindi inaasahan ni Aurora na bibisitahin siya ni Matias sa kanyang bahay. Nabalitaan niya kasing nadestino na ito sa ibang syudad. Nasira po yung cellphone ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa po napapagawa. Nag-aalala ko na baka sinusubukan niyo akong kontakin. Pasensya na po at ngayon lang ako nakadalaw. Masyado po kasi akong naging abala sa trabaho. Nakapag-desisyon na po ba kayo? Sana ay tanggapin niyo ang alok ko. Hindi ko na po kasi alam kung paano ko kayong babayaran. Pagsusumamo ni Matias. Isang malalim na buntong hininga ang iginawad ni Aurora sa kanyang bisita bago siya nagsalita. Matias, pasensya na pero hindi ko matatanggap ang inaalok mong bayad. Hindi tama na ibenta mo ang iyong katawan sa tulad kong isang matandang byuda. Pwede mo na akong maging nanay sa tanda kong ito. Bata ka pa at may magandang hinaharap. Hindi mo dapat dungisan ang iyong pagkatao. Magkakaroon ka lang ng mga marka na kahit na anong linis at paligo mo sa iyong katawan ay hindi na mawawala. Uulitin ko, wala kang utang sa akin. Ang perang inabot ko ay tulong ko sa iyo para makaraos ka sa iyong pinagdaraanan.
Hindi inaasahan ni Aurora ang kakaibang pagbabago sa ekspresyon ni Matias. Dahil sa kanyang naging sagot, imbis na lungkot, ay labis na pagkabigla ang maaaninag sa maamo nitong muka. Naku po, iba pala ang intindi nyo nung inalok ko ang katawan ko para mabayaran ang utang ko sa inyo. Pasensya na po pero hindi po kakayanin ng sikmura ko at konsensya ko kung makikipagrelasyon po ako sa inyo. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Alam ko po na mag-isa na lang kayo sa buhay. Nung inalok ko po ang katawan ko, ay ibig ko pong sabihin ay magtatrabaho po ako sa inyo bilang kabayaran. Hindi niyo po ako sasweldohan. Pwede po akong magkarpintero, tubero, hardinero o kargador. Basta kailangan niyo po ng lakas ng isang lalaki sa kahit anumang gawain. Handa po akong pagsilbihan kayo. Sa katunayan nga po ay pati ang misis ko ay nais ding mamasukan bilang kasambahay nyo. Hindi nyo rin po siya kailangang bayaran. Malaki po ang naitulong ng perang pinautang nyo sa amin para sa kanyang panganganak. Pero baka hindi pa sa ngayon. Hindi pa magaling ang tahi niya at tsaka wala pa kami nahanap na taong mapagkakatiwalaan para magbantay sa panganay namin habang nagkatrabaho kami. Hindi napigilan ni Aurora na mapahalakhak ng malakas. Bakit ba naman kasi biglang naging berde ang utak niya? Alam naman niyang maprinsipyong tao si Matias. Hindi rin sumagi sa isip niya na baka pamilyadong tao na ang lalaki. Nang huminahon na mula sa matinding pagkapahiya ang babae, ay muli itong nagsalita. Talaga bang desidido kayong mag-asawa na bayaran ako? Sunod-sunod na tango ang isinagot ni Matias kay Aurora. Kung gayon, ay ibang kabayaran ang nais ko. Hindi ako papayag na tanggihan mo ako. Makalipas ang 1 linggo, ay lumipat ng tirahan ng pamilya ni Matias. Lumipat sila sa bahay ni Aurora. Hindi para magtrabaho sa biyudang babae. Ayaw na ni Aurora na mamuhay ng mag-isa at malungkot sa malaki niyang bahay. Kaya ang hiniling niya na kabayaran ay ang maging katuwang niya sa buhay, si Matias. Inampon ni Aurora si Matias. Wala naman magiging problema dahil matagal nang pumanaw ang mga magulang nito. Sa pagtulong niya sa lalaki ay hindi niya inaasahan na mabibigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng bagong pamilya. Isang pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Maraming salamat sa panonood mga kapanalig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating maikling kwento. At kung gusto mo pa ang mga ganitong klaseng ma-inspirasyon ng kwento, ay i-click mo na ang subscribe button. At isama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Katulad nito. Maraming salamat mga kapanalig. At lagi tayong mag-iingat.